eto mga kadonatics, for us na nakasuporta kay Vice President Inday Sara Duterte, nako, may sinabi si Inday Sara Duterte mga kadonatics na napaka-seryoso pero dinaan niya lang sa joke. At nung narinig ko yun mga kadonatics, I felt like uneasy. Kasi nga naman mga kadonatics, nakatakot yung sinabi niya. Though at the moment, hindi ka matakot mga kadonatics, but when you think it deeply, you will realize that it's actually a scary thing to say. Eto mga kadonatics, panoorin natin. Well, hindi ko kasi siya masagot ngayon, ma'am, kasi baka patayin na nila ako bukas, ma'am. Kasi ako na ang may kasalanan ng lahat. In-impeach na ako, ma'am. Kasi hindi pa ako na-impeach hanggang ngayon. And I think ang susunod nandyan is, alam mo yon, parang itigik na lang natin itong babae na ito para matapos na yung problema ng administrasyon, hindi ng bayan na administrasyon. Hindi ko masagot. Ma'am, kung buhay pa ako bukas. Panoorin natin mga kadonatics with our a little bit of commentary. Well, hindi ko kasi siya masagot ngayon, ma'am, kasi baka patayin na nila ako bukas, ma'am. Nako mga kadonatics, what do you think, ha? Sa sinabi ni Inday Sara Duterte. Though, the way niya sinabi mga kadonatics, it's like she was just joking that time. Pero, you know, she was actually serious. Based sa kanyang looks mga kadonatics, she is at the same time serious mga kadonatics. And alam naman natin mga kadonatics na gagawin ng lahat at kumag ng mga anti-Duterte mga kadonatics para lang mawala yung mga Duterte. It doesn't matter for them mga kadonatics on the means that they will get rid of the Dutertes as long as mawala sa kanilang picture. Imagine, kinidnap si Tatay Digong. Bakit mo i-give up yung isang Filipino citizen, ex-president, at ipinadala sa ibang bansa? That alone mga kadonatics, ha? That alone doesn't make sense at all. Ito naman si Inday Sara Duterte. May kasalanan ng lahat. In-impeach na ako, ma'am. Kasi hindi pa ako na-impeach hanggang ngayon. See? Hindi siya na-impeach mga kadonatics. Alam naman natin. Though na-impeach siya sa Kongreso, sa Kamara, pero no, ang final decision mga kadonatics is not impeachable. Di ba? And I think ang susunod nandyan is, alam mo yon, parang itigik na lang natin itong babae na ito. From the word tigi mga kadonatics, it's a Visayan term of killing, patayin, something like that. So, patayin na lang siguro natin itong babaeng to. Ito yung parang sinasabi ni Inday Sara Duterte. Ito talaga yung sinasabi ni Inday Sara Duterte. Kasi, hindi ma-impeach, ha? Ang dami pa rin nakasuporta. Parang ganun yung sinasabi niya ngayon mga kadonatics. Dami pa rin nakasuporta, mataas pa rin yung rating. Patayin na lang natin. Yan talaga yung kanya. Sinasabi niya para dito. matapos na yung problema ng administrasyon, hindi ng bayan na administrasyon. Hindi ko masagot. Ma'am, kung buhay pa ako bukas. So mga kadonatics, our prayers natin are stronger than any agencies or enemies of the world mga kadonatics. Kaya let's keep on praying for Inday Sara Duterte na sana mga kadonatics makasurvive siya sa crisis na to. Also, Tatay Digong, sana makasurvive sila sa crisis na to at makabalik sa pwesto. Pinakataas na posisyon mga kadonatics come 2028. Nakakatakot siya, but at that moment parang okay lang, nga? Ang vibe mga kadonatics, ang atmosphere, parang it's just a joke. Ang depth meaning niya mga kadonatics is totally scary. Anytime she will be gone mga kadonatics, protect her at all cost. At eto mga kadonatics ha, gustong-gusto kasi nila talagang i-impeach si Inday Sara Duterte over 125 million confidential fund. Itong video na to nag-viral just days ago. Nag-viral ito mga kadonatics. It's comparing only the confidential fund of the secretaries, the vice president, and the president. Tingnan natin mga kadonatics. Eto, look at that. Confidential fund. Kay BBM, 4.5 billion pesos mga kadonatics. Can you imagine? Confidential fund. Kay Inday Sara Duterte na halos ikamatay nila mga kadonatics kung saan napunta yung 125 million. Tingnan nyo, 125 million lang. Kay Bunjing Rimulya, 500 million. Ang yan sa kapatid niya si John Vic mga kadonatics,
500 million. Bakit ni isang congressman dyan sa Kamara hindi nag-imbestiga or tinanong man lang yung confidential fund ng mga ito? Bakit nakafocus talaga sila kay Inday Sara Duterte? At alam naman natin yung mga kadonatics, as a DDS, as a Donatics, na political talaga. Pero obvious talaga yung datingan mga kadonatics no? Obvious na obvious. In my term mga kadonatics, halos magkabuang-buang na yung mga opposition para ipa-impeach si Inday Sara Duterte over this confidential fund. Why not question this, these two brothers? BBM! Ngayon, sabihin nyo, mga loyalist, nilustay ni Inday Sara Duterte ang 125 million. Okay, shall we say, agree ako sa narrative nyo. Now, dahil nag-imbestiga na kayo sa 125 million ni Inday Sara Duterte, why don't you also call for an investigation for Remulla's brother? Also for the President's Confidential Fund. Sabihin na lang natin, kinurat ni Inday Sara Duterte. Ngayon, why don't you call on the investigation on these brothers mga kadonatics and the President? Kasi parehas naman yan confidential fund. Tingnan natin kung saan napunta. Why single out on the Vice President alone? Di ba? It makes sense? Well mga kadonatics, sabi nga ni Tore, pag adik ka, ayaw mo si Tatay Digong. At itong pahayag ni Tore mga kadonatics, may bago siyang pahayag at nag-trending din sa mga adik Eto. Lang dyan, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Ay, nako. Lahat ng adik daw sa kanya mga kadonatics, pangit talaga. Ito yung explanation Lahat ng adik, pangit. Di ba may nakita pa yung, di ba dati, tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na adik, tingnan mo yung itsura. Di ba? Diretsong usapan, real talk. Wala pang adik o substance user na gwapo at maganda. Lahat pangit. Ay, naku mga kadonatics, ang iba dyan, hindi pa nga adik, pangit na. Ay, hindi pa nga naging adik mga kadonatics, mukhang adik na. Bangbasa nga tayo ng comment mga kadonatics. Mukhang mas fan yung comment section mga kadonatics kaysa sinasabi ni Turing. Ito, ni real talk ni Tore sarili niya. Hindi, huwag niyo namang sabihin adik si Tore. Hindi siya adik. Talagang ganun lang yung kanya, itsura niya. Pero wala akong sinabing pangit, di ba? Sabi ko lang na may iba dyan na hindi pa nga naging adik, pangit na. Paano na lang ako naging adik, di ba? Aray ko, ibig sabihin, isa kang what? Fill in the blank mga kadonatics. Aray ko, ibig sabihin, isa kang... Tingnan natin yung reply. Before kasi gapo siya. Meron nga talaga. May tama kayo. Pogi po ba kayo? Baka hulihin siya nung mga pulis sa likod. Patay na. Anyway mga kadonatics, ano sa tingin nyo mga kadonatics sa opinion ni Tore na lahat daw ng mga adik ay pangit? At totoo naman, di ba? Totoo naman. Ay, nako, kitang-kita nga natin, di ba? Thank you so much mga kadonatics. Please comment down below and don't forget to subscribe and like this video because it helps a lot. Thank you and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.